Ang nais ng Diyos ay mapakinggan ng mga tao ang kanyang salita at sa pagkakakita at pagpapadanas ng maraming himala, maunawaan ang kanyang kalooban at sila'y manampalataya. Ang pagbabagong buhay at pagbabalik loob ng tao ang inaasahan ng Panginoon. Hindi ganito ang nangyari sa mga bayan ng Israel na nababanggit sa Ebanghelyo. Ang mga bayan ng Corazin, Bethsaida, at Capernaum. They were a stubborn and unbelieving people, but they were part of the chosen people of God. Parang hindi tonong mabuting balita ang Ebanghelyo ngayon dahil nanunumbat ang Panginoong Jesus. At sa tono nga ng Panginoon, parang malalim ang pinanggagalingan ng panunumbat. Ganito ang sabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila ay nagsisisi." Malinaw ang dahilan ng panunumbat ng Panginoon sa mga bayang nabanggit, ang Corazin at Bethsaida, pati na ang Capernaum. Hindi nagsisi ang mga tao roon sa kabila ng maraming kababalaghang ginawa ng Panginoon doon. Mga kapatid, ang mga himala ni Jesus ay hindi naglalayong magpasikat o magpagitang gilas lamang ang Panginoon na siya ay makapangyarihan, bagamat totoo at tunay na makapangyarihan si Jesus. His wondrous deeds are done to strike a chord in the hearts of men and women, nang sa gayoy pukawin ang kanilang puso, antigin ang kanilang kamalayan, at upang hikayating sila ay magdesisyon tungo sa pagbabago. Miracles are meant to be invitations to faith, to acknowledge that before them, Jesus is offering a new way of seeing things, a new way of life is being offered to them. Ngunit batay sa panunumbat ni Jesus, mukhang nanatiling sarado at matigas ang mga puso ng mga tao sa Corazin, sa Bethsaida at sa Capernaum. The gospel is silent. It is not specific kung ano-anong mga himala ang ginawa ni Jesus sa mga bayang ito. Ngunit batay sa pahayag ng Ebanghelyo, maraming kababalaghan ang ginawa roon ni Jesus. And the sheer number of these miracles cannot be easily ignored or taken for granted. Pero mukhang walang naging epekto ang mga ito sa buhay at kamalayan ng mga tao doon. The people remained hard-hearted and stubborn of hearts. Kaya sinabi ni Jesus, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. Ano ba ang nangyari historically sa mga taga-Tiro at mga taga-Sidon? Sa lumang tipan, napakaraming propesiyang ipinahayag ng mga propeta that these towns of Chorazin and Bethsaida will suffer. At iyon nga ang naging totoo. In the year 585 to 572 before Christ, sinakop ni Haring Nebuchadnezzar ang Tiro. Alexander the Great conquered it in 322 BC, and the city was completely destroyed. Ang Sidon naman ay sinakop ni Haring Artaxerxes
at lubos ding nawasak ang lugar na ito. Sa panahon ni Jesus, ang Tiro at Sidon ay mga maunlad na bayan ng mga Hentil. Hindi sila mga mananampalataya. They are Gentiles. They are pagans. Pero nung nangaral doon si Jesus, siya ay tinanggap naman ng mga tao roon. Ang Corazin, Bethsaida at Capernaum ay mga bayan ng Israel. Mga Hudyo ang mga tao roon. These places were graced by the presence of Jesus, His preaching, and they witnessed the power of Jesus. But the people did not repent. They did not recognize Jesus. Hindi siya kinilala ng mga piniling bayan ng Diyos. Ngunit ang mga Hentil sa Tiro at Sidon ay nakinig sa Kanya. Ang mga taga-Corazin, Bethsaida at Capernaum ay bahagi ng piniling bayan ng Diyos. Supposed to be, they are God's representatives on earth. But they refused to listen and did not recognize the one sent by God. Kaya dahil sa katigasan ng kanilang puso, mas higit ang kaparusahang ipapataw sa kanila sa araw ng paghuhukom. They had more responsibility here because they were a part of God's chosen people. Sabi sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 12, mga talata 47 hanggang 48. Ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito, ay paparusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya, ay parurusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Kapag katiningnan tayo ngayon ni Jesus, individually and collectively as a parish, ano kaya ang sasabihin ni Jesus? Kawawa ka, Miguel. Yun ba kaya? Ang sanang sabihin ng Panginoon, salamat sa inyo, magsumikap kayo laging lumago sa pagkilala at pananampalataya.